Magandang umaga mga Mima! Medyo malamig ang umaga ngayon. Ang hirap bumangon. Time check tayo mga Mima. It's 6:30 in the morning. And as usual, borlogs pa ang aking mga junakis. Alam nyo ba mga Mima, bago kami natulog, ako ang nasa gitna. Aba, tignan nyo ngayon kung nasa na ako ngayon. Nasa Gedli na. Diyos ko si Bebo, ang kulit matulog. Natutulog na nga, vertical pa rin ang vertical. Kaloka. At dahil maaga pa nga, hindi pa ako nagbukas ng aking mini store, ayan, tinititigan ko muna si Bebo habang natutulog. Pinag-iisipan ko rin kung babangon na ba ako or maiidlip pa ulit. Charas! At dahil sa ako'y nakaidlip, ayan mga Mima, alas 8 na ako ng umaga nakapagbukas ng aking mini store. Mataas na ang araw. Pero okay lang yun mga Mima kasi nagising naman talaga ako ng 5 AM noon. Ewan ko ba kung bakit ako nagising ng ganong kaaga. Tapos 6:30 na lang ako nag-film. After kong magbukas ng tindahan, nagising na rin si Kuya Sander. Tapos tinanong ko siya kung gusto niya na mag-almusal. And then sabi niya, oo, di nag-ipit lang ako ng aking buhok. And then ayan, nagpunta na ako sa kusina. Sabi ko, gawan ko na lang ulit siya ng sandwich niya. Okay naman daw. Tinanong ko siya kung ilan. Isa lang talaga ang kaya niyang kainin. So isa lang ang gagawin natin. And then mga Mima, nagpainit lang ako dyan ng pan. Tapos itutoast lang natin ng Fairlight ulit ang ating tinapay. Kasi galing pa yan sa ref. So malamig pa siya. Ang Kuya Sander lang kasi mga Mima ang halos kumakain ng tasty bread. So para iwas sira tayo ng tinapay, iniref ko na lang siya. Tapos kapag kailangan niya kainin, iniinit ko na lang sa pan, ganun. Malayo kasi tayo sa bayan mga Mima. So kahit pa paano, kailangan natin mag-preserve na tinapay para naman umabot siya kahit ng isang linggo, ganun. And para naman sa kanyang inumin, nagpatimpla lang siya ng Energy and Choco. After kong matimplahan mga Mima, tinawag ko ng Kuya Sander. Ang Kuya Sander nakain ng kain pero hindi tumataba. Sana all na lang talaga mabilis ang metabolism. Ang metabolism ko kasi mga Mima parang wifi namin. Mabagal! Charot! Habang nag-aalmusal ng Kuya Sander, ayan, si Bebo sinilip ko. Borlogs pa rin siya pero nagnunot-nut ng kanyang dede. Ganyan si Bebo mga Mima, kung gusto mong tumagal ang kanyang tulog, abay bantayan mo ng gata sa gilid para kakapakapain niya na lang at dede na lang siya, ganun. Fast forward tayo mga Mima, dapat paliliguan ko na si Bebo pero dahil nakita ko na naman itong puno ng alatiris na hitik na naman sa bunga, ayan, namitas na naman ako. Sayang kasi yung mga bunga niya mga Mima ay parang pinagbubunga niya ngayon. So sasamantalahin natin kasi matamis din talaga yung bunga niya. Sa dami nga ng mga nahuhulog na bunga mga Mima, ayan sa baba, doon na dumadampot si Bebo, kaloka. Mima, alang short si Bebo, kaya may takip-takip dyan. Kasi nga paliliguan ko na talaga dapat siya. Pero nga nakita ko to, sayang naman. Ang ginagawa ko dyan mga Mima, di kukunin ko muna siya. Tapos i-ref ko, pag malamig na ayun, tsaka natin siya papapakin. Mas masarap kasi siya mga Mima pag malamig. Pero si Bebo, hindi niya masyadong beto. Kahit subuan ko siya, ayaw niya. Pero natutuwa siya ayan, laro-laruin, ganun, pisat-pisatin, ganun. Ayan na Mima ang ating nakuha. O diba madami din? After kong paliguan si Bebo, ayan, syempre magpe-prepare naman tayo ng ating lunch. So diba kahapon, nag-order ako kay Kuyang nagtitinda ng isda ng pusit. The problem is, wala daw makitang pusit. So ang binili ko na lang is dalagang bukid. Sakto naman kako, meron akong prituhin dyan na saba na saging. Di yun na lang. Tapos, dadagdagan ko rin siya ng tokwa. Prito-prito lang lahat munang ulam natin for today's video. Kalahati lang ng tokwa yan mga Mima. Kasi ako lang naman nakakain, hindi naman nakain ng ganyan si Kuya Sander. Masarap din sa tokwa mga Mima. Pahiran mo lang ng konting magic sarap. Para naman kapag naprito, meron naman siyang lasa-lasa kahit wala ng sausawan. And then, next na natin ang dalagang bukid. Bumili lang ako ng half kilo ng dalagang bukid. So, 4 na piraso lang yon. Ang half kilo is 100 pesos. Mas mahal lang ng konti itong dalagang bukid kaysa sa Gigi mga Mima. Pero kainaman naman dito ay talagang malaman siya. Bet na bet to ng Kuya Sander. Dapat nga sarsyadong luto nito mga Mima. Kaso wala naman akong kamatis. Kaya okay na yan. Kaysa utusan ko pa si Kuya Sander lumabas para bumili. And then, ayan na mga Mima. Luto na ang ating lunchy-lunchy. Hapon mga Mima, habang natutulog si Bebo, ayan, akin ang kakainin ng ating nakuhang alatiris. Si Bebo mga Mima, andyan lang sa aking Gedli. Diyan siya natutulog. Tinabihan ko na lang din. In fairness talaga dito sa alatiris, napakatamis niya mga Mima. Especially masarap siyang kainin kapag malamig. After kong ma-enjoy kainin tong mga alatiris, ayan na lahat ng aking pinagkainan. Hindi ko na tinira ng Kuya Sander, kuha na lang ulit siya doon. So yun lang mga Mima. Thank you for watching. Bye-bye!